Para lang maging reyna ng mga lobo, nagplano ang isang munting kuneho na painumin ng gamot at patulugin ang hari ng mga lobo. Kung kailan naman aaksyon na sana siya, hindi niya inaasahang napakatapang pala ng gamot. Kaya siya patuloy ang unang natigok. Paggising niya, iba na ang kaluluwang nasa katawan niya. At dahil sa matinding epekto ng halamang pampaganya, wala sa sariling nakipag-isa siya sa hari ng mga lobo. Nang tuluyan siyang matauhan, doon niya na-realize na napadpad pala siya sa mundo ng mga halimaw. At napunta pa siya sa katawan ng isang babaeng kuneho na kapangalan niya mismo, si Ye Qingyan. Matapos makuha ang mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, hindi niya napigil ang magmura ng malutong. Isa palang kontrabida at kinamumuhian ng lahat ang orihinal na may-ari. Para lang maging reyna ng mga lobo. Sinamantala nito ang panghihina ng hari ng mga lobo para painumin ito ng gamot, at pilitin itong makipag-ugnayan sa kanya. Ang kaso, napakahina ng katawan ng orihinal na may-ari, kaya hindi nito kinaya ang epekto ng gamot. Namatay siya nang hindi man lang nagtatagumpay. At doon na nga napadpad ang kaluluwa ni Qingyan para tapusin ang sinimulan nito. Patay lagot na, siya ang hari ng mga lobo. Kapag nahuli niya ako, siguradong gagawin niya akong maanghang na pulutan. Kailangan kong tumakas. Ayokong maging ulam. Sa sobrang kaba, mabilis siyang nag-anyong kuneho at kumari pa ng takbo. Hindi nagtagal matapos siyang makaalis, nagising din ang hari ng mga lobo. Unti-unti nang nawawala ang epekto ng gamot sa katawan niya. Walang hiya pagkatapos akong pagsamantalahan, tatakasin lang ako. Huwag siyang aasa na ganoon lang yun kadali. Kasabay nito, binalot ng matinding presyon at kapangyarihan ang buong paligid. Naging yelo ang lahat ng halaman at hayop sa paligid. Napansin agad ito ng mga tauhan niya at mabilis silang lumapit. Bakas ang matinding takot sa mga mukha nila. Mahal na hari, anong nangyari? May isang babaeng nagpunta rito kagabi. Halughugin niyo ang buong lugar. At hanapin niyo siya. Isipin mo, ang tinitingalang hari ng mga lobo. Binastos lang ng isang hamak na babae. Plano niya sanang ipapatay agad ito kapag nahuli. Pero nang maalala niya ang mainit at malambot na yakap nito kagabi, biglang nagbago ang isip ng hari. Dalhin niyo siya sa akin ng buhay. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig nila. May babaeng nanlinlang sa hari at ginalit ito ng sobra. Tapos palalampasin niya lang ng ganoon kadali. Sino ba ang babaeng iyon para magkaroon ng ganoong klaseng epekto sa kanya? Samantala, ang Qingyan na pinanggigigilan ng hari ng mga lobo, ay nagkukumahog na nakauwi sa bahay nila. Pagdating pa lang sa bunganga ng kuweba, nakaramdam agad siya ng pamilyar na enerhiya sa katawan niya. Ang kapangyarihan kong kontrolin ang kalikasan at ang espasyo ko napadala rin pala dito. Sinubukan niyang paganahin ito, pero sobrang hina na ng pakiramdam niya sa mga halaman. Hay, bumalik pala sa level 1 ang kapangyarihan ko. Pero buti na lang, maraming halaman dito. Kaya pa namang ibalik ito ng dahan-dahan. Habang nag-iisip, biglang kumalam ang sikmura niya. Napahawak sa tiyan si Qingyan. Matapos ang matinding pagod kagabi, mamamatay na yata ako sa gutom. Kaso, sobrang hirap ng pamilya niya. Ang tanging pagkain lang nila, isang maliit na piraso ng pinatuyong karne. Nang makita siya ng kuya niyang si Yerong. Ito ang inuwi ni Tiyo kahapon, lulutuin ko ito mamaya para makakain ka na, bunso. Matagal nang pumanaw ang tatay ng orihinal na may-ari ng katawan. Sa dalawang kuya niya, yung isa, sakitin. Yung isa naman, comatose. Kaya ang nanay lang nila ang tanging bumubuhay sa pamilya. Buti na lang, ang tiyo nila ang pinuno ng tribo ng mga kuneho, at lagi itong tumutulong sa kanila. Pero gaano man kaunti ang pagkain nila, laging inuuna ng nanay at kuya niya na pakainin siya. Ganoon nila siya kamahal. Pero, hindi sapat ang kapirasong karne na iyon para mabusog siya. Naalala ni Qingyan yung ilog na nadaanan niya pauwi, kaya inaya niya ang kuya niya para manghuli ng isda. Ang tawag kasi ng mga nilalang dito sa isda ay halimaw na matinik, dahil puro tinik daw ang katawan nito. Bukod sa hindi masarap, nakakasugat pa. Pero para kay Qingyan, napakasarap na pagkain kaya nun. Masarap na, masustansya pa. At napakalapit lang ng ilog sa ating tribo. Napakadaling kumuha ng mga isda roon para kainin. At isa pa, halos lahat ng isda rito ay ang lalaki. Pagkakita sa malalaki at matatabang isda sa ilog, kuminang ang mga mata ni Qingyan.
Kahit hindi maintindihan ni Kuya Yerong kung bakit gustong hulihin ng kapatid niya ang mga matinik na isdang ito. Basta't masaya siya, ayos lang sa kanya. Kinuha ni Qingyan ang bagong gawang salapang at lamusong sa ilog para manghuli. Napakabilis at asintado ng bawat galaw niya, walang mintis ang bawat saksak. Sa ilang saglit lang, nakahuli siya ng 7 o 8 malalaking isda, na labis na ikinagulat ni Yerong. Kailan pa naging ganito kagaling ang kapatid ko? Tinali niya ang mga isda gamit ang mga damo. Binitbit niya ito pauwi. Sa daan, nangolekta siya ng enerhiya mula sa mga halaman at puno, para palakasin ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan. Bukod doon, maswerte rin siyang nakahuli ng isang malaking ligaw na manok. Nakapulot din siya ng ilang itlog na iniwan na. Pag-uwi nila, tinuruan ni Qingyan si Yerong kung paano linisin ang mga matinik na isda. Balak niya itong gawing bola-bolang isda para madaling itago, at para mabigyan din niya ang kanyang tiyo. Dahil naisip niyang medyo mahina ang pangangatawan ng pamilya niya, kumuha siya ng mga pampalasa sa kanyang mahiwagang espasyo para gumawa ng mainit na sabaw ng manok. Pagdating pa lang ni Inay Yezin sa pintuan, naamoy na niya ang isang napakasarap na amoy. Sa pangangaso niya ngayon, nakasalubong siya ng mga mababangis na hayop. Kahit ligtas siyang nakauwi, wala man lang siyang naiuwing huli. Dahil dito, labis na sinisi ni Yezin ang sarili niya, magugutom na naman ang anak niyang lalaki at babae. Pero laking gulat niya nang makitang nakakuha ng pagkain si Qingyan. Pagtingin niya sa kaldero, may nakita siyang ilang maliliit na itlog. Nagtaka si Yezin at nasabing, hindi ba hilaw na kinakain ang mga iyan? Kahit hindi masarap, nakakabusog na rin lalo na kapag gutom. Pero nang makita niya ang makinis at kumikinang na itlog na tinalupan na, parang nagbago ang lahat ng alam niya tungkol dito. Inay, kainin niyo po ito, nakangiting sabi ni Qingyan. Binalatan niya ang isang itlog at iniabot sa ina. Medyo nag-aalangan pa si Yezin. Pero pagsubo niya, biglang nanlaki ang mga mata niya. Ganito pala kasarap ito. Sumunod naman niyang tinikman ang nilutong bola-bolang isda. Sa sobrang linamnam, muntik na niyang makalimutang lumunok. Hindi niya inaasahan na ang matinik na isda na lagi nilang iniiwasan noon ay magiging ganito kasarap kapag ginawang bola-bola at niluto. Sinabihan din ni Qingyan ang ina na dalhan mamaya ang kanyang tiyo. Maraming ganyang matinik na isda sa ilog. Pwede pong magpadala si tiyo ng mga tao para manghuli. Kapag natutunan nila kung paano gumawa ng bola-bolang isda, hindi na muling magugutom ang ating tribong kuneho. Marunong tumano ng utang na loob si Qingyan. Kung hindi dahil sa tulong ng tiyo niya noong mga nakaraang araw, baka hindi nila nalampasan ang pinakamahirap na sandali ng pamilya nila. Sobrang nag-enjoy ang inay at kuya niya sa masarap na hapunan. Para kay Qingyan, wala pa ring tatalo sa sarap ng mga natural na sangkap, kaya hindi niya mapigil ang mapangiti. Habang kumakain, bigla siyang nakaramdam ng isang mainit na agos sa kanyang tiyan. Natigilan siya sandali, at inakalang guni-guni niya lang iyon. Kaya hindi na lang niya ito pinansin. Samantala, ang haring lobo na si Yuyu, na papasok pa lang sana para magsanay mag-isa, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng isang napakalakas na koneksyon ng dugo. Paanong nangyari ito? Ang tanging babaeng ginalaw ko ay ang babaeng kuneho lang noong gabing iyon. Nabuntis agad siya sa isang beses lang. Kahit parang imposible, nag-utos pa rin siya sa kanyang mga tauhan na mag-imbestiga agad. Kailangang mahanap nila ang babaeng kunhong iyon sa lalong madaling panahon. Nang mga oras na iyon, busog na busog si Qingyan at nakahiga na sa kanyang higang bato para matulog. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, napanaginipan niya ang isang napaka-cute na munting puting lobo. Nakatingin ito sa kanya habang kumukurap ang inosenteng mga mata. Halos matuno ang puso niya sa sobrang kayat nito. Kinabukasan ng umaga, sumama si Qingyan sa grupo ng mga taga-ipon patungo sa kagubatan. Kapasok pa lang nila sa bundok, nakakita agad si Qingyan ng mga labanos. Lumiwanag ang mga mata niya. Napakabiyaya talaga ng sinaunang gubat na ito. Ang daming yaman dito. Kinuha niya ang kutsilyong buto at nagsimulang maghukay ng lupa. Pero sobrang weird ng ginagawa niya para sa mga katribo niya. Pumunta tayo rito para kumuha ng pagkain. Bakit ka nandito at nag-aaksaya ng oras sa paghuhukay ng damo? Sinubukan nilang ipaintindi kay Qingyan kung ano ang dapat nilang gawin. Alam din ni Qingyan na kulang pa ang kaalaman nila. Para sa kanila, damo ang mga ito, at hindi pagkain.
Kaya pagkahukay niya ng isang malaking labanos, nagpaliwanag siya sa lahat. Labanos ito, nakakain to. Gulat na gulat ang lahat nang makita ang malaking bunga sa kamay niya. May bunga pala sa ilalim ng lupa. Kasi, sanay silang sa puno lang nakukuha ang mga bunga. Ngayon lang sila nakakita ng bungang nanggaling sa ilalim ng lupa. Biglang nabago ang pananaw nila. Kasabay nito, naisip nila na kung may pagkain pala sa ilalim ng lupa, hindi na nila kailangang maghanap pa ng bunga sa mga puno. Tutal, ubos na rin naman ang mga bunga rito sa paligid. At ang pagpunta naman sa dulo ng gubat ay hindi lang sobrang layo, kundi napakadelikado pa. Pagkain ba talaga yan? Paano kung may lason yan? Naiintindihan ni Ching Yan ang pag-aalangan nila. Pinunasan niya ang lupa sa puting labanos. Binalatan ito gamit ang kutsilyong buto, at pagkatapos ay diretsyong kinagatan ang labanos. Ang lutong ng kagat niya. Aaminin niya, mabilis talagang magutom ang payat na katawan. Isang buong labanos ang naubos niya. Para lang malamnan ang tiyan. Manghang-mangha at gulat na gulat ang lahat. Handa mo talagang itaya ang buhay mo para subukan yan. Kung pagkain nga talaga yan. Nadagdagan na naman ng bagong pagkain ang tribo natin. Tiyak na magpapasalamat sa iyo ang lahat. Medyo nahiya naman si Ching Yan sa sobrang paghanga sa mga tingin nila. Galing siya sa katapusan ng mundo, kaya natural, alam niyang labanos yun. Nakakain naman talaga to, hindi siya ganon kadakila tulad ng iniisip nila. Matapos nyon, sa utos ni Ching Yan, bawat isa sa kanila ay nakapaghukay ng isang basket ng labanos, at pumitas din ng mga hawthorn. Nang makita ni Ching Yan ang mga hawthorn, bigla siyang naglaway sa tanghulo. Kaso, sayang walang asukal dito. Mahirap ding kumuha ng pulot. Masyadong malalakas ang mga bubuyog na beastmen dito. Walang gustong kumalaban sa kanila. Habang namimitas ng hawthorn ang lahat, nagpalibot-libot si Ching Yan at nakakita ng puno ng kastanyes na hindi pa hinog ang mga bunga. Eksakto. Pwede niyang gamitin ang kapangyarihan niyang pampabilis ng paglago ng halaman para pahinugin yun. Malapit lang naman ang tribo rito. Pwede siyang bumalik mag-isa mamaya para gamitin ang kapangyarihan niya. Sa ngayon, hahayaan muna niya ito. Ayaw pa kasi niyang ibunyag agad ang abilidad niya. Habang naglalakad, pinahihit niya gamit ang kutsilyong buto ang isang halaman sa damuhan. Kumuha ito ng atensyon niya. Isa pala itong ligaw na gulay ang shepherd's purse. Kung may arena lang sana, pwede siyang gumawa ng dumpling na may lamang gulay na ito. Siguradong kakaiba ang lasa niyon. Habang naghuhukay si Ching Yan ng gulay, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may palihim na nakatingin sa kanya. Pero paglinggo niya sa paligid, wala naman siyang napansing kainahinala. Lingid sa kaalaman niya, sa isang sulok na hindi niya makita, dahan-daang umatras ang dalawang lobong beastmen. Maiyak-iyak sina Zufeng at Zulei, naaawa sila sa pinuno nila. Ang gwapo at makisig nilang hari, naisahan ng masama at isinumpang babaeng kunhong yun. Kamahal-maalang hari, huwag po kayong mag-alala. Nang makita po namin siya, sobrang kawawa na po niya at puro damo na lang ang kinakain. Hindi magtatagal, mamamatay rin yun sa gutom. Parang nakapaghiganti na rin po tayo para sa inyo. Pagkasabi nito, tinapunan sila ng nakamamatay na tingin ni Yuyu. Sa sobrang takot ng dalawa, hindi na sila nakapagsalita. Galit ang hari nila, may nasabi ba silang mali? Binawi ni Yuyu ang nanlilisik niyang tingin at muling yumuko para basahin ang ulat sa kamay niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ye Ching Yan pala ang pangalan niya. Nang maalala niya ang nangyari noong gabing iyon, pati na ang nag-aalab na pakiramdam sa kanyang dugo. Dahan-daang tumayo si Yuyu at lumabas mula sa kuweba. Walang kamalay-malay si Ching Yan na pinagmamasdan siya, kaya masaya pa rin siyang naghuhukay ng mga ligaw na gulay. Ginaya rin siya ng mga kasama niya sa pangunguha. Nang matapos nilang makuha ang mga gulay, ay nakakita na naman si Ching Yan ng masasarap na kabute. Ching Yan, hindi talaga pwedeng kainin yan. May lason yan, nakamamatay. May mga kasamahan na tayo dati na kumain yan. At namatay sila on the spot. Simula noon, ipinagbawal na ang pagkuha niyan. Todo pigil ang lahat kay Ching Yan, at bigla rin silang kinabahan sa mga hawak nilang gulay. Nakita nga nilang kinain ni Ching Yan ang puting labanos noon, pero hindi sila sigurado kung ligtas ba talaga itong mga gulay na ito. Tiningnan ni Ching Yan ang nag-aalalang mukha ng lahat, at nakaramdam siya ng tuwa sa kanyang puso.
Matyaga niyang ipinaliwanag sa kanila, yung mga kulay abong kabute, walang lason yan. Pwedeng kainin. Yung mga sobrang tingkad ng kulay, yun ang may lason at hindi dapat kainin. Itinuro niya ng maigi kung paano malalaman ang pinagkaiba, kung ano ang ligtas at kung ano ang hindi. Pero nang makita niyang nag-aalangan pa rin sila, sinabi ni Qingyan na tingnan na lang nila kung ano ang mangyayari sa kanya kapag kinain niya ito mamayang gabi. Nakonsensya naman ang lahat, hindi dapat itaya ni Qingyan ang buhay niya para lang subukan ng pagkain. Pinigilan nila siya, pero ayaw talagang paawat ni Qingyan. Takot din naman silang tikman iyon ngayon, kaya wala silang nagawa kundi ang manood na lang. Kumuha pa siya ng mas maraming kabute. Pagsapit ng gabi, habang kumakain, nagunahan sina Inay Yezin at Kuya Yerong na tikman ang mga kabute at gulay. Ang nasa isip nila, kung may lason man ito, sila na ang unang tatamaan. Para hindi malason si Qingyan. Nang makita ni Qingyan ang ginawa nila, sobra siyang naantig. Inay, Kuya, huwag na kayong mag-agawan. Natikman ko na yan kanina, walang problema dyan. Nahiya naman ang dalawa, kahit kasi naniniwala sila sa kanya. Masyado lang talaga nilang mahal si Qingyan at takot silang may mangyaring masama sa kanya. Nang makahigop sila ng ilang lagok, agad silang napanganga sa linamnam ng sabaw ng kabute. Ang init sa tiyan, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap naman nito. Halos hindi na sila makapagsalita at panay na lang ang subo. Habang pinagmamasdan ang kanyang inay at kuya na busog at ang sasaya, napangiti na rin si Qingyan. Gustong-gusto niya ang ganitong pakiramdam na buo at masaya ang pamilya. Hindi naman talaga kulang sa pagkain sa mundo ng mga halimaw. Kulang lang talaga sila sa kaalaman. Balang araw, kapag nakapagtanim na siya ng sarili niyang pagkain, at nakapag-alaga ng mga manok at bibe, siguradong giginhawa rin ang buhay nila. Kinagabihan, nang tulog na ang lahat sa tribo ng mga kuneho, tahimik na bumangon si Ye Qingyan. Nag-anyong kuneho siya at mabilis na tumakbo papunta sa kagubatang pinuntahan niya kanina. Hinanap niya ang mga puno ng kastanyes, at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan para pabilisin ang pagkahinog ng mga ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng mahabang panungkit para paluin ang mga hinog na kastanyes. Kaso, ang bagal ng prosesong ito, lalo na't kakaubos lang ng lakas niya sa paggamit ng kapangyarihan. Ilang sandali pa, hinihingal na siya. Sana may malakas na hangin na umihip para malaglag na lang silang lahat. Pabulong na reklamo ni Qingyan habang patuloy na namumalaw. Pero sakto naman, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nalaglag lahat ng kastanyes mula sa puno. At ang matindi pa, ni isa walang tumama sa kanya. Seryoso ba? Nalaglag nga lahat. Tuwang-tuwa niyang pinulot ang mga kastanyes at inilagay sa kanyang imbakan. Kaso, habang namumulot siya, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Dahan-dahan siyang napatingala, at nakita niya sa hindi kalayuan ang isang lalaking napakagwapo na naiilawan ng liwanag ng buwan. Isang sulyap pa lang. Sa sobrang gwapo niya, nakakakaba ng dibdib, parang hindi na ako makahinga. Natulala na lang si Ye Qingyan. Akala niya, namamalikmata lang siya. Nang malanawan niya ang napakagwapong mukha nito, biglang nagbalik ang mga alaalang pilit niyang kinakalimutan. Teka, hindi ba't siya yung Wolf King na si Yuyu nung gabing iyon? Diyos ko po, baka nandito siya para maghayganti sa akin. O kaya baka pagpira-pirasuhin niya ako. Hindi mabasa ni Ye Qingyan ang reaksyon sa mukha nito, at hindi rin niya alam kung may balak itong pumatay. Gusto sanang magpaliwanag ni Ye Qingyan, pero nang ibukan niya ang bibig niya walang lumabas na boses. Dahil sa matinding takot, kusa siyang nag-anyong kuneho. At mabilis pa sa 4:00 siyang tumakbo palayo. Ibinuhos ni Ye Qingyan ang lahat ng lakas niya. Sobrang bilis ng takbo niya. Parang hangin siyang nakauwi agad sa bahay. Pagdating sa bahay, sinigurado muna niyang walang sumunod sa kanya. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nahiga si Ye Qingyan sa batong kama, pero paikot-ikot lang siya at hindi makatulog. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang gusto ni Yuyu. Ano ba talaga ang kailangan niya? Nandito ba siya para maningil, o para patayin ako? Samantala, sa kabilang banda, tahimik lang na nakatingin si Yuyu sa direksyon kung saan tumakbo si Qingyan. Kanina, nang mag-anyong kuneho ito, malinaw niyang naramdaman ang presensya ng sarili niyang dugot laman.
Sigurado siya, buntis nga si Ye Qingyan at siya ang ama. Nang ma-realize ito ni Yuyu, napangiti siya ng may halong pagmamahal. Gusto ba ng maliit na kuneho ang mga ganitong bagay? Tumingin siya sa mga kastanyes sa lapag sabay ihip ng malamig na hangin. Kinaumagahan, nagising si Qingyan dahil sa boses ng nanay at kuya niya. Babalewalain sana niya at matutulog ulit, pero may narinig siyang mahalagang pinag-uusapan nila. Nay, ipinakuha niyo po ba sa iba ang mga bungang matinik na to? Ha, hindi ah. Di ba kayo ang pumitas niyan kahapon? Nanlaki ang mga mata ni Ye Qingyan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa bungad ng kuweba. At totoo nga, may isang tumpok ng mga kastanyes sa lapag. Ang nakakagulat pa nakabalat na ang lahat ng ito. Hindi na niya kailangang maghirap sa pagtanggal ng mga tinik. Hala, totoo ba to? Sa halip na matuwa si Ye Qingyan, mas lalo pa siyang naging alisto at nagpalingalinga. Ginamit pa niya ang kanyang kapangyarihang kahoy para pakiramdaman ng paligid. Pero wala naman siyang napansing kakaiba. Kaya hindi niya naiwasang isipin si Yuyu kagabi. Saan mo ba nakuha ang mga to? Tanong nila. Hindi po kasi ako makatulog kagabi, kaya namulot ako ng konti. Pwede nating itabi yan para may pagkain tayo sa taglamig. Sa susunod, kapag may gusto ka, sabihin mo lang kay nanay, ha? Huwag na huwag kang pupunta sa gubat ng mag-isa. Opo, nay. Pasaglit na sumang-ayon si Qingyan, dahil wala rin naman talaga siyang balak lumabas. Malay natin, baka naghihintay pa rin doon ang Wolf King na si Yuyu. Isang daliri lang niya, siguradong tepak na ako. Sabi nila, nasa ika-9 na antas na daw ang lakas niya. Walang sino man ang makakatalo sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagtago lang siya sa bahay at hindi lumabas. Para iwasang makasalubong ulit si Yuyu. Yusig din kasi talaga siya ng konsensya niya. Kahit ang dating may-ari ng katawan niya ang naglagay ng gayuma, siya pa rin naman ang nakasiping ni Yuyu. Nitong mga nakaraang araw, laging maraming inuuwing pagkain sina nanay at kuya. Kaya iba't ibang masasarap na luto rin ang ginagawa ni Qingyan. Dito na siya may napansing kakaiba, parang lalong lumalakas ang kain niya. Kahit pinipigilan na niya ang sarili, halos lahat ng pagkain sa bahay ay nakakain pa rin niya. Ang totoo niyan, dapat ay aasinan at iimbakin ni nanay ang mga ito para sa taglamig, pero naubos na niya nang walang natira. Imbes na magalit, nakatingin pa sina nanay at kuya sa kanya nang may matinding tuwa. Parang sinasabi nilang isang biyaya ang makakain ng marami. Nag-isip-isip sandali si Qingyan. Hindi rin naman maganda na nakatunganga lang siya sa bahay at inuubos ang pagkain, at saka wala naman masyadong kakaibang nangyari nitong mga nakaraang araw. Baka aksidente lang din yung pagkikita nila ni Yuyu noon, oras na rin siguro para lumabas at maglibot-libot. Para makahanap pa ng mas maraming pagkain bilang paghahanda sa taglamig. Kaya kinabukasan, sumama siya sa grupo ng mga tagakuha ng pagkain. Pero hindi tulad ng dati. Ngayon, itinuring nilang pinuno si Qingyan. Kung ano ang sabihin niyang pwedeng kainin, yun ang kinukuha nila. Wala silang anumang pag-aalinlangan. Sa buong biyahe, nakakuha sila ng napakaraming kabute at tenga ng daga. Habang abala ang lahat, naglibot-libot muna si Qingyan sa paligid. At sa paglilibot na ito may nahanap nga siyang magandang bagay. Grabe, mga kamote pala ito. Biglang nagningning ang mga mata ni Qingyan. Dahil may kamote na, pwede na silang makagawa ng matamis. Pwede rin gumawa ng gawgaw mula rito. Napaisip tuloy si Qingyan sa lahat ng masasarap na pagkain pwede niyang lutuin. Mabilis lang din maghukay ng kamote. Nagtago siya ng napakarami sa loob ng kanyang espasyo. Pagkatapos ay tinawag niya ang lahat. Mga kasama, halika kayo rito bilis. May nahanap akong magandang bagay. Naisip niya na mamaya, sasabihan niya ang lahat, na magtira ng mas maraming kamote para gawing binhi. Sa pagdating ng tagsibol sa susunod na taon, pwede na silang gumawa ng taniman malapit sa tribo. Pero, itong malawak na taniman ng kamote rito sa bundok, ay sapat na para makain ng buong tribo. Nang marinig nila ang boses ni Qingyan, nagmamadaling tumakbo ang lahat papalapit sa kanya. Ate Qingyan, nandito na kami. Sa mga oras na iyon, puno na ng tenga ng daga ang kani-kanilang mga basket. Kaya nang makita nila ang mga kamote, natulala silang lahat.
Ang galing-galing mo talaga, Qing Yan. Nakahukay ka na naman ba ng pagkain mula sa ilalim ng lupa? Kasing laki ito ng labanos, pero parang iba ang itsura. Pwede rin ba itong kainin ng hilaw tulad ng labanos? Nang makita nilang naghuhukay nito si Qing Yan, naisip nilang siguradong pagkain nga ito. Kung talagang pwedeng kainin ito. Napakagandang balita niyan. Labis ang saya at pananabik ng lahat sa mga oras na iyon. Salamat talaga kay Qing Yan nitong mga nakaraang araw na kapag-ipon na ang tribo ng sapat na pagkain para sa taglamig. Ang tawag dito ay kamote at mas masarap ito kaysa sa labanos.